Magandang gabi, Harleen. Bakit wala si Mayor Guo sa pagdinig at ano itong panibagong aligasyon sa kanyang pagkatao? June, batay nga sa liham na ipinadala ni suspended Mayor Alice Guo sa Senado, sinabi nito na nakaapekto na umano sa kanyang physical at mental health ang stress na dala ng mga umano'y malisyosong akusasyon laban sa kanya. Isang kopya ng NBI clearance ang ipresenta ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ngayong araw kaugnay ng mga pogo sa bansa. Dito makikita ang larawan ng isang babae na kapangalan ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo. Magkapareho ang spelling ng kanilang buong pangalan na Alice Leal Guo, maging ang birthday ni Mayor Guo na July 12, 1986 at lugar ng kapanganakan na probinsya ng Tarlac. Kaya tanong ng senadora, nagkataon lang ba na may dalawang Alice Guo? Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung meron na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI Central Luzon, hindi pa nila makumpirma kung nagkaroon ng glitch sa kanilang database, ngunit posibleng ibang individual ang kapangalan ni Mayor Guo. Baka ibang tao talaga yan, ma'am, hindi sa sistema ang may problema. Dahil siya ang nag-appear dyan, i-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. Ang mas maganda, ma'am, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Pinapagkumpara na ng NBI ang fingerprints ni Mayor Guo at ng kanyang kapangalan, pati ang fingerprints sa Special Investors Residence Visa ni Guo Huaping na pinaghihinala ang totoong pagkatao ni Mayor Guo. Samantala, pinapakansela na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang birth certificate ni Mayor Guo matapos makitaan ng irregularidad sa kanyang late birth registration. Inendorso na ito ng PSA sa Office of the Solicitor General dahil walaan na silang kapangyarihan na magkansela ng Certificate of Live Birth. Technically, madam, naka-float yung kanyang identity because of he is an official of the government and yung pagiging Filipino citizenship is being in question. Ayon sa Department of Justice o DOJ, maaari itong magamit ng OSG bilang dagdag ebidensya sa paghahain ng co-warranto petition laban sa alkalde. Kapag naaprubahan ang co-warranto, matatanggalan ng Filipino citizenship si Mayor Guo. Wala si Mayor Guo sa pagdinig dahil masama umano ang pakiramdam. Pinasabpina na siya ng komite kasama ang mga kaanak nito at iba pang inibitahan na hindi dumalo. Samantala, humarap naman ang isang Merly Joy Castro na isa sa nakapangalang co-incorporator ng Hongsheng Gaming Incorporated na isang pogo na ginalugad noon ng mga otoridad sa Bambantarlac. Ayon kay Senator Hontiveros, namapit sa kanila si Castro dahil wala umano itong kaalam-alam patungkol sa naturang pogo. Ikinagulat na lamang umano niya nang mapadalhan siya ng imbitasyon ng Senado para dumalo sa pagdinig. Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Kilala rin umano ni Castro ang tatlo pang nakalistang incorporators pero hindi dahil sa pogo kundi dahil nakilala umano niya ang mga ito sa pagtitinda sa palengke. So si Rowena is vendor? Rowena ibang lista po, vendor ng siya. gulay. Si Thelma? Vendor ng almusal sa umaga. Si Rita? May isang pwesto na nagtitinda siya ng mga inasal sa Conception din. So parang vendor rin? Ganun lang. Yan po magpapatunay na itong mga sindikato na ito walang pakialam ho na maglagay ng mga peking pangalan, peking sino-sino dyan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. Ongoing pa naman, Madam Chair, ang preliminary investigation.
So karapat-dapat lang na humarap sila, ibigay nila ang kanilang panig. So ito ang mga sinasabi nila at sana dapat mapatunayan nila yan at hopefully ma-convince nila ang prosecutor na hindi siya isama doon sa dadalhin sa korte. Pinasusuri na ni Senator Hontiveros sa Bureau of Internal Revenue kung kaninong tax identification number ang nakasulat kay Castro batay sa dokumento ng Securities and Exchange Commission. Tinalakay din ng komite ang sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dito itinanggi ni Senator Lito Lapid na tubong Pampanga ang mga alegasyong sangkot o mano siya sa operasyon ng Pogo sa Porac. Dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, 3 terms ako Governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Humarap din si Porac Mayor Jaime Capil at pinabulaanan din na siya ang nagmamay-ari ng lupa kung saan ipinatayo ang Porac Pogo Hub. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. June, sa pagtatapos nga nung pagdinig kanina, binantaan naman ni Senator Hontiveros si suspended Mayor Guo at sinabi na kapag hindi ito tumugon sa subpoena ay papatawan siya ng contempt at ibig sabihin yan, June, pagkatapos ay idedetene siya dito sa Senado. Samantala, June, kinumpirma din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na bukas matutuloy na yung kanilang pagsasampa ng mga reklamong kidnapping and serious physical injuries laban sa mga sangkot sa illegal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. At siya munang update mula rito sa Senado, balik sa iyo, June. Para sa Harleen, para sa isang objektibong pag-alam sa katotohanan, natanong ba sa Philippine Statistics Authority na kung meron bang kaso sa kanilang ahensya na pareho ang pangalan, parehong-pareho ang apelyido, middle name at ipinanganak ng parehong date at ipinanganak sa parehong lugar? Meron bang ganong kaso? June, dun sa pagsusuri ng PSA kanina, batay dun sa kanilang investigasyon, lumalabas na irregular yung naging registration sa late birth registration ni suspended Mayor Guo dahil may mga irregularities na nakita dun mismo sa mga information na ibinigay ng kanyang ama na apparently na nag-apply noong birth certificate niya sa PSA o dating National Statistics Office o NSO at nakita nila na merong negative certificate na inilabas yung dating NSO. Yung negative list ng certificate, June, ibig sabihin, nilalabas yun para mapatunay na walang multiple o duplicate na birth certificate na na-file na kaparehas noong taon na yon. Merong ganun, June, na nakita yung PSA pero napansin nila na inilabas na yon pagkatapos na mag-apply noong birth certificate ni Mayor Guo na baliktad kung pagbabatayan yung tamang proseso sa pagpa-file ng birth certificate na late birth registration, dapat mauuna muna yung negative certificate bago yung bago sila maka-apply noong late birth certificate. So aside doon, June, yun lang yung nakita nilang proof of document. Wala na silang ibang nakitang supporting documents na hinihingi para sa isang late birth registration. Kaya nagdeklara na yung PSA na may irregularities yung sa birth certificate ni Mayor Guo at in-endorse na nga nila sa PSA or rather sa Office of the Solicitor General na kanselahin na yung kanyang birth certificate, June. Harleen, meron bang indikasyon ang si Senador Risa Hontiveros na maaari lang ilabas yung isang Alice Leal Guo diyan sa Senado sa susunod na pagdinig?
June, walang specific na confirmation si Senator Hontiveros kung naimbitahan na yung isa pang Alice Leal Guo o patatawag siya sa susunod na pagdinig. Pero sinubukan kasi June ng National Bureau of Investigation na within the time period sana kanina nung hearing ay ma-confirm yung fingerprints na pinagbubunggo nila doon sa dalawang Alice Leal Guo at doon sa Guo hopping naman mula sa Board of Investments. Pero hindi umabot June dahil ongoing pa yung kanilang verification process. So yan yung antabayanan natin June kung sa susunod na pagdinig ay kasama itong Alice Leal Guo na nakita ni Senator Hontiveros mula sa NBI clearance June. Man sa isang resource person na sinasabi mo kanina, yung kasama doon sa incorporator ng isang kumpanya ng Pogo, bukod sa kanya meron pa bang mga ganong kaso rin na inilahad si Senator Hontiveros? June, sa ngayon, si Merly Castro pa lang yung lumapit sa tanggapan ni Senator Hontiveros na nagulat daw umano dahil nga hindi daw niya alam yung patungkol sa Pogo, pero nagulat siya na nung nanood siya ng balita at inilabas ng DOJ yung mga pangalan ng kanilang kakasuhan ay kasama siya doon. Meron June na binanggit si Senator Win Gatchalian, yung tatlo pa na nabanggit din kanina nakakilala ni Merly Castro. At according kay Senator Gatchalian, June, mismong sila yung kanyang opisina, pinuntahan yung nakalagay na address doon pa sa tatlo na kasama ni Merly Castro at nagulat nga sila dahil lumalabas doon sa mga address ay maliliit na bahay lamang o kumbaga ang inaasahan daw kasi ni na Senator Gatchalian ay talagang malalaki o mga parang pagmamayari ng mga negosyante yung mga incorporators nitong Pogo. Kaya nagulat sila at malakas yung kutob ni na Senator Gatchalian na kinuha lang o inimbento lang yung mga pangalan o kumuha sila ng mga ibang individual na ipapasok bilang incorporators para lang makapag-apply ng Pogo Hub dito sa Pilipinas, June. Naklaro ba kanina, Harleen, yung sinasabi yung isang araw ni Senator Gatchalian na ang isang LGU o isang mayor ay merong kapangyarihan na bisitahin ng isang Pogo Hub halimbawa sa pamamagitan ng pag-inspect ng fire, parang ganon. Kasi sinasabi sa isang pag-iimbestiga ng provincial government ng Pampanga, sinasabi ni Mayor Capil na wala siyang kapangyarihan o visiting power doon sa Pogo unless merong reklamo, Harleen. June, isa rin yan sa mga naging punto ng sagutan o exchange ni na Mayor Jaime Capil at Senator Gatchalian dahil gaya na nasabi mo June, ganun din yung nag-transpire kanina na ang punto ni Senator Win Gatchalian ay bilang ikaw ang chief executive ng iyong lokalidad, meron kang kapangyarihan. Pero sinasabi ni Mayor Capil, ginawa naman niya yung sa tingin niya within the bounds of his jurisdiction and duty para nga tugunan yung napapabalitang mga issues sa Pogo Hub. Pero nag-insist si Senator Gatchalian na bilang ikaw ay isang mayor, meron kang kapangyarihan na maagapan sana yung mga krimen na nangyari doon sa Pogo Hub. Kung mas naging proactive yung kanilang puwersa doon sa lokalidad na ma-inspect itong Pogo Hub sa Porac, June. Doon naman sa punto naman ni Senador Lito Lapid, kinakaladkad siya, sinasabi niya na may vlogger, na field siyang kinokonekta dito sa issue na to. Meron ba siyang balak naman na kumbaga aksyong legal dito sa sinasabi niya na vlogger? June, wala pang confirmation si Senator Lito Lapid. Ang nabanggit lang talaga niya kanina ay hinahamon niya itong vlogger na ito o kung sino man daw na iba pang nag-aakusa sa kanya na humarap at magbigay ng ebidensya doon sa kanilang akusasyon na meron umano siyang pagmamay-aring lupa doon sa Pogo Hub kung saan tinayo yung na-raid doon sa Porac, Pampanga at di umano'y protector siya ng Pogo sa Porac, June. Last na lang, Harleen, sa takbo ba nitong pagdinig sa Senado, ano ba ang sinasabi dito ni Senator Hontiveros? Ito ba talaga ay mahuhubad na yung tunay na pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo? Makikita na ba talaga yung tunay na balat nito? June, ang malinaw sa ngayon dahil suspended pa lang yung hearing ay magpapatawag pa ng isa pang pagdinig sa Senator Hontiveros sa Senate Committee on Women kaugnay ng mga illegal activities na napabalita sa mga Pogo Hub. Ang sinasabi niya June, sa susunod na pagdinig ang kanilang bibigyang sentro ay yung di umano'y links ni Mayor Guo doon sa mga criminal syndicates mula China at maging mga di umano'y protektor ng malalaking personalidad dito sa Pilipinas. At yan ang abangan natin June kung sa
sa susunod na pagdinig ba ay papangalanan na itong mga allegedly protector ng Pogo Hub kaya hindi ito mapasara at malakas yung mga kapit nila sa mga local government unit, June. Maraming salamat, Harleen Delgado, nag-uulat ng live mula sa Senado.